Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng aksidente sa karagatan ng Batangas. Noong Hulyo, sa kasagsagan ng Bagyong Basyang, isang barko ang nagdulot ng coal spill sa Nasugbu. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pag-alis sa mga coal na naiwan sa dagat. Sa loob ng 2 buwan, mahigit 10,000 sako na ang nakuha sa baybayin ng Nasugbu. Matatandaan na tonne-tonneladang coal ang tumapon dito. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-collect namin ng sako at yung diving operation, sisimulan namin yan by next week kasi bukas yung mga SOG personnel namin magkukontak sila ng underwater survey para ma-determine kung gaano pa karami ang nasa ilalim ng karagatan. No? Sinamahan kami ng Philippine Coast Guard para kamustahin ang pinangyarihan ng coal spill. Kitang-kita pa rin ang iniwang bakas ng coal spill sa ilalim ng dagat. Naiwan pa ang ilang tipak ng coal sa ocean floor. Maitim pa rin ang ilang bahagi ng tubig. Ang isang aksidente at kapabayaan, iindahin ng dagat sa mas mahabang panahon. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, maaaring mamatay ang mga bahura. Yung mga katawan kasi ng coral napakaliit. Meron silang mga galamay, tapos may maliit na bibig. Tapos kung nabarayan ng mga sediments, ng mga coal, halimbawa, hindi sila makakahinga. Hindi rin pumapasok yung liwanag ng araw doon sa mga algae na nakatira sa loob ng katawan nila. Nakita naman namin po yung marami pong coal na parang maninipis pero hindi po namin malaman kung gaano po karami yan. Hindi po. Pero meron po sa mga kanal-kanal na ginahan, maraming coral. Meron pong ibang parte na maraming coal. Yung iba man po, meron po sa ibang kanal, meron din pong konti lang. Bali po, balak namin, ihaw niya pag may ibang kanang makasakyan ba. Marami ang maghihintay sa paghilom ng parte ng dagat na nasira. Gaya na lang ng giant nudibranch na ngayon lang napag-aaralan. Tahanan din ng Batangas ng mga bagong tuklas na species at marami pa ang naghihintay na matuklasan at mapangalanan. Pero ang kagalingan ng kalikasan ay kaya nitong maghilom. Lalo na kung tutulungan natin. Sa ngayon, pinag-uusapan na ang magiging kabayaran sa naganap na trahedya. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagpapagaling ng mga nasirang coral. In case na magbayad ang Hammer H1, ito ay magagamit sa improvement din ng rehabilitation sa area. Pangalawa ay sa fisheries management program. Kung pagbabatayan yung aming experience sa Kalatagan, yung Kalatagan Artificial Reef, ay maaaring pwede siyang lagyan kasi ng at least 3 pyramid. Maaaring hindi na natin maibalik ang panahon para pigilan ang mga naganap ng aksidente sa dagat. Pero maaari tayong maging responsable sa hinaharap at huwag makalimot sa mga naganap. Ako si Kiko Rusya, born to be wild.